Hi guys, Nurse Clay here, and welcome to a new day in my life here in Iceland. Today is Wednesday at wala akong pasok ngayon. Bala ko lang sana magstay sa loob ng bahay at hindi na lumabas kaso kailangan ko nang mag-grocery. Maglalabas sana ako ngayong araw kaso wala na pala talaga akong sabong panlaba so kailangan ko na talagang lumabas at mamili. By the way guys, moderate wind warning pala ngayon dito sa Iceland. At maliban sa sobrang lakas na snow, isa to sa mga weather na talagang ayoko dito sa Iceland. Madalas ganito na yung weather dito, lalo na kapag nag-i-start na yung winter. Ganyan yung tunog na maririnig mo kahit nasa loob ka ng bahay. Hindi siya soundproof so maririnig mo talaga kung gaano kalakas yung hangin galing sa labas. Alam nyo ba, maliban sa language and culture, isa talaga yung weather sa pinakamalaking adjustment na pinagdaanan ko nung nagdesisyon akong lumipat dito sa Iceland. Paano ba naman kasi, di ba galing ako ng Saudi Arabia so galing ako sa extreme heat and then lumipat ako dito sa Iceland na grabe naman yung lamig. Tandang-tanda ko pa nung unang pagtapa ko dito sa Iceland, talagang naka-jacket ako agad, though summer nun. Sabi nung ate ko, hala tanggalin mo yung jacket mo kasi nakatingin sila sa'yo parang lamig na lamig ka, summer ngayon. Hindi ko talaga matolerate kahit na yung 13 to 15 degrees weather dati nung summer na dumating ako dito, talagang naka-jacket pa rin ako. Good thing ngayon masasabi kong well-adjusted na yung katawan ko sa lamig dito. Actually, sa 10 degrees nga pinapawisan na yung kilikili ko. Nung medyo humupa na yung hangin, nagdesisyon na akong lumabas at pumunta ng bus station. By the way guys, 4 bus stop away lang ako sa grocery store na pupuntahan ko. And it will only take me 5 to 6 minutes para makarating doon. Grabe no, ang bilis ng araw, parang tumatakbo yung panahon. Halos magsasampung taon na din akong namumuhay mag-isa. Grabe yung impact ng independent living sa akin. Tapos isabay mo pa yung adulting stage. Grabe talaga. Nakakamiss yung mga panahon na kasama mong namumuhay yung family mo, nandyan yung parents mo para mag-guide sa'yo. Yung bago ka lumabas ng bahay, magpapaalam ka pa kung saan ka pupunta. Kung anong oras ka uuwi, kung sino-sinong mga kasama mo. Yun yung mga moments na sobrang namimiss ko talaga. Lalo na yung bunganga ng nanay ko. Naku, pag umuwi ka ng late, naku, lagot ka talaga kinabukasan. Wala ka talagang kawala. Ngayon yung nanay ko pagkausap ko, lagi na lang akong sinasabihan na, o sige, matanda ka na, alam mo na ginagawa mo sa buhay mo. Nakarating na ako sa grocery store at chinecheck ko na yung listahan ko isa-isa. Napagdesisyonan ko na din pala magluto ng spaghetti pag uwi. Kasi meron akong spaghetti sauce sa bahay na binili ko pa sa Filipino store noong nakaraang buwan. And naisip ko din na since day off ako ngayon at meron ako mga kasamang Pilipino sa duty kinabukasan, perfect timing na para makabawi naman ako sa kanila. Alam niyo ba, sobrang na-appreciate ko yung mga kasama kong Pilipino sa work. Hindi kami madalas magkakasama sa duty kasi sobrang konti lang talaga namin. Pero kapag may mga time na magkakasama kami sa duty tapos nabibisi ako sa work, yung wala akong time kumain, tapos nasasarahan na ako ng kitchen, na-appreciate ko na talagang kinukuha nila ako ng food, inaalok nila akong kumain, at syempre dahil naman wala akong hiya, kakainin ko talaga yun dahil gutom ako. Actually, kilalang kilala na nga talaga nila ako. Madalas hindi din nila ako tinatanong kung anong baon ko, anong pagkain ko, kasi alam naman nila talagang wala akong babaunin dahil hindi ako madalas magluto. Minsan nga pag night shift ako tapos alam nila magkaka-duty kami, magme-message na sila, magtatanong na yan kung ano ba yung pagkain namin. Syempre, sasagot akong wala kasi wala naman talaga akong babaunin. So sasabihin nila magsaing na lang daw ako at yun na lang yung contribution ko. Grabe, nakakamiss din talaga yung duty na puro kayo Pilipino. Yung para lang kayo nagchichismisan sa araw-araw. Yung puro drama, may mga away, may mga misunderstanding. Pero at the end of the day, kayo-kayo pa din talaga yung magkakakampi. Ngayon kasi, alam mo ba guys, napakadalang talaga na magkaroon ako ng mga kasamang Pilipino sa duty. Most of the time, ako lang talaga yung nag-iisang Asian or Pinoy sa duty namin. Grabe talaga, nagtatumbling yung dila ko, dumudugo yung ilong ko. Kasi imagine, 8 hours straight na kailangan mo magsalita ng Icelandic kasi wala ka namang ibang kakausapin ng lingwahe mo or wala ka namang ibang kakausapin ng English. To be honest, until now, struggle pa din talaga yung Icelandic language para sa akin. Nilalaban ko lang talaga yung mga Icelandic words na alam ko at madalas na uubusan nga ako. By the way, tapos na ako mag-grocery at nandito na ako sa bus station, naghihintay na lang ako ng bus. Napatingin ako sa sarili ko sa camera tapos sabi ko, grabe, lakas maka-fresh ng malamig na lugar kahit hindi ka naligo, mukha ka pa ring fresh. Grabe, may agimat ata yung lamig dito kasi talagang hindi ako masyadong pinipimples dito kahit minimal skincare lang ako. Considering na lagi akong puyat at stress sa work, nakasakay na ako ulit ng bus at pauwi na ako sa bahay.
Isa din pala sa struggle ang independent living yung kailangan mong maging kargador paminsan-minsan. Kasi syempre, kailangan mong kumilos ng mag-isa, kailangan mong mamili ng mag-isa, so madalas kailangan mong bitbitin lahat ng pinamili mo kung gaano pa man yung kabigat at kalayo ng mag-isa rin. Kaya napakadalang ko din talagang mag-grocery ng sobra-sobra. Pero madalas may mga kaibigan naman ako na sinasabay nila akong mag-grocery. Syempre, kapag alam kong may maghahatid at manunundo sa akin, sinusulit ko din talaga yung opportunity, mamimili ako ng marami. Pag-uwi ko sa bahay, prepare ko na yung mga ingredients na kailangan kong gamitin para sa spaghetti. Yan pala yung Filipino-style spaghetti sauce na nabili ko sa Filipino store noong nakaraang buwan. And these are the rest of the ingredients na gagamitin ko. Naloka pa ako sa ground pork na nabili ko, that's 1 kilo guys. And yes po, hindi sila nagbebenta ng 500 grams or 1/4, wala pong ganun dito. Most of the time, binibenta nila yan as per kilo. So, binili ko na lang and then bala ko na lang i-frozen yung half or maybe 3/4 niyan para sa iba pang putahing lulutuin ko in the future. Habang pinakukuluan ko yung giniling, nag-start naman ako mag-chop ng mga vegetables at ibang ingredients na gagamitin ko. Habang nag-chop ako ng gulay, dalang-dala ko dun sa song na pinapatugtog ko. Pasayaw-sayaw pa nga ako niyan. Hay nako, kung pwede ko lang patugtugin dito yung song kaso baka maban ako sa Facebook, so wag na lang. As far as I can remember, nabanggit ko na din sa mga previous vlogs ko na wala pong Filipino restaurant dito sa Iceland. At madalang din yung mga Asian restaurants. Wala dito yung mga famous fast food chains na kinakainan natin sa Pilipinas. So, kung gusto mong kumain ng mga Filipino foods, kailangan talaga magluto ka. At kung hindi ka marunong magluto, kailangan talaga aralin mo. At para sa katulad kong hindi ganun kagaling magluto, masasabi kong malaking adjustment yan para sa akin. Alam ko may mga magre-react dyan sasabihin na ang tagal-tagal mo na sa abroad tapos hindi ka marunong magluto. So paano ka nabuhay ng matagal sa abroad kung wala kang alam lutuin? Well guys, when I was working in Saudi Arabia before, wala ako masyadong adjustment when it comes to food preparation, sa cooking, kasi nga sobrang accessible ng mga Filipino foods doon. So basically, lahat ng mga Filipino restaurants that you could imagine na nasa Pilipinas, nasa Saudi Arabia po talaga lahat. So wala akong adjustment when it comes to food. Kung gusto ko man kumain ng mga Filipino foods, it's either mag-order lang ako online, pa-deliver ako, or kung gusto kong kumain sa labas, lalabas ako, and then ganun lang siya talaga kadala, ganun lang siya ka-easy. So yung cooking skills ko, dito pa lang talaga na-start mahasa sa Iceland. By the way, sana wag nyo na lang pong questionin yung way ko ng pagluluto ng spaghetti. Ganito po talaga ako magluto. So, what I'm doing is, niluluto ko talaga lahat ng ingredients separately and then saka ko sila pagsasama-samahin tapos lalagyan ng sauce. Ewan ko ba, pero napapanatag kasi ako pag alam kong luto na lahat ng ingredients tapos saka ko sila pagsasama-samahin. Feeling ko it's kinda clean. I don't know how to explain it, honestly. For example guys, yung giniling, pakukuluan ko muna siya and then saka ko siya igigisa. Same with the meats or anything na lulutuin ko, ganun ang ginagawa ko. For example, if I am planning to cook like a meat, pakukuluan ko muna siya sa tubig and then tatanggalin ko yung sabaw and then saka ko siya ulit sasabawan. I don't know, it's kind of strange. Alam ko, it's a waste of flavor pero ganun talaga ako magluto and ganun ako panatag. Feeling ko ganun yung kind ng preparation ng food na gusto ko talaga. Nag-start na ako mag-isa ng iba pang mga ingredients. And I just wanna share with you guys this video. Ito yung last time na may nakasabay ako mga Pilipino sa duty. Ganito kami kagulo at ganito kami kaingay during break. Mga ganun din po. Yung manok niya, isang buo. Tingnan nyo naman guys kung gaano sila karami magbaon ng pagkain, hindi ka talaga gugutumin. And they make sure talaga nakakain kayo ng sabay-sabay. Ito yung mga nakakatuwang moments kapag may mga kasama akong Pilipino sa duty. Puro lang kami kalokohan, tapos napaka-light lang ng work. Alam mo yun, parang walang seryosong nangyayari sa buhay nyo buong shift. I'm really hoping na hindi nila okrayin tong spaghetti niluto ko for them. Hindi talaga ako mahilig magluto guys. Madalas nga kahit para sa sarili ko na lang tinatamad pa rin ako. Nagluluto lang talaga ako pag kailangan na or para sa mga taong special sa buhay ko. Kaya pag dumating yung time at nilutuan kita, that only means na special ka para sa akin. Charot! Feeling ko talaga there's something special when it comes to cooking. For me, that's one of the love language na pwede mong ipakita sa ibang tao or sa mga taong importante para sa'yo. Kasi diba, nagluluto ka pa lang, iniisip mo na sila and you're really hoping and you're really putting an effort into a food na sana magustuhan nila. Kaya ako, sobrang na-appreciate ko talaga yung mga foods na binibigay sa akin. Hindi ako mapili sa pagkain by the way guys. Anything na ibinibigay sa akin, na-appreciate ko talaga siya.
I can say na sobrang blessed ko talaga to have those genuine people around me, lalo na nung nagsisimula pa lang ako dito sa Iceland. Hindi naging ganong kadali yung journey ko dito but they made it possible for me. Alam naman natin lahat kung gaano kahirap mag-start ng panibagong buhay sa bagong environment nang wala kang kakilala or walang tutulong sa'yo. Kaya kung ikaw yung klase ng taong alam mong maraming nakasuporte sa'yo, yung maraming taong nandiyan dyan sa likod mo who's willing to pick you up kahit anong mangyari, dapat talaga maging grateful ka. And kailangan talaga you're also willing to return the kindness kapag dumating yung time na nagkaroon ng opportunity na ikaw naman yung kailangang tumulong sa iba. Mabalik tayo sa pagluluto ko. Ito na nga, ginigisa ko na yung bell pepper tsaka yung carrots. And then, nakaset aside na sa gilid yung giniling ko na naluto na. And at the same time, yung hotdog na na-fried ko na din. Hi! Tuwing nagluluto ako ng spaghetti, lagi kong namimiss yung spaghetti sa bahay tuwing Pasko. Hindi pwedeng mawala sa handa namin tuwing Pasko yung spaghetti na luto ng kuya ko. Speaking of Pasko, ito na nga malapit na namang magpasko, darating na naman yung isa sa pinakamalungkot na araw sa atin bilang mga OFW. Sa pagkakatanda ko, simula nung nag-abroad ako, 2 beses pa lang ako nakapagpasko at bagong taon kasama yung family ko sa Pilipinas. At madadagdagan na naman yung Pasko at bagong taon na hindi ko sila makakasama. Ramdam ko namang na-appreciate ng family ko yung effort na ginagawa ko for them. At hindi ko man sila nakakasama taon-taon tuwing Pasko at bagong taon, alam ko naman na lagi ko silang kasama sa buhay ko araw-araw. Hi! Sobrang madramang kwento ng pag-a-abroad. Maraming special occasion na wala ka, maraming family pictures na hindi ka kasali, wala ka physically para sa mga taong mahal mo sa buhay. Pero kung tatanungin niyo ako ng maraming beses kung may pinagsisisihan ba ako sa pag-a-abroad ko, the answer will always be wala. I am proud and happy of what I became as a person away from my family and as an OFW. Maraming magagandang bagay and opportunity na dumating sa buhay ko because I left my comfort zone. At hindi man naging ganun kadali yung journey ko, I can say that it's all worth it. At ito na nga guys, presenting my Filipino style spaghetti. Tara, kain tayo!